At ito na nga mga kaibigan, mga katungkod, panahon na nga para matupad, mangyari at kumbaga maging mapanuri tayo sa kung ano-ano ang mga guidelines na inilalabas ng ating pamahalaan o ahensya ng ating gobyerno. Dahil at the end of the day, tayo rin naman pong mga mamamayan o consumers ang makikinabang. Pag-usapan natin ang guidelines na inilabas ng LTO at Department of Trade and Industry regarding sa bagong biling sasakyan o motor. Okay. Ayon sa LTO, mayroon lamang tayong 7 araw na maaaring gamitin ang bagong sasakyan sa kalsada, and this is on the basis of sales invoice. Okay? Kung mayroon tayong sales invoice at bago ang ating sasakyan, 7 days lamang natin maaaring magamit sa kalsada ang bagong biling sasakyan. Kung lumampas ang 7 days at wala pa tayong ORCR, at kung tayo ay mahuli o ma-apprehend nga ng ilan sa mga namamahala sa trapiko, tayo ay maaaring magmulta o pagmultahin ng halagang 10,000 piso. At kung sakaling hindi natin ito kaagad maayos o makuha ang ORCR, ay maaaring ma-impound ang ating sasakyan sa loob ng 30 days. Okay. Ngayon, sino nga ba ang dapat sisihin? Ano o sino ang may pagkakamali? It's basically kung bago ang sasakyan, ang dealer o seller ng sasakyan ang dapat na mag-apply ng ORCR ng mga bagong sasakyan. Mayroong registration department ang bawat dealers o bawat sellers ng sasakyan. Sila ang magsusumite ng mga dokumento, mga papeles at kung ano-anong pang mga patunay na bago ang sasakyan sa LTO. Okay? At kinakailangang magkaroon ng ORCR within 7 days. Okay? Kung sakaling may pagkukulang sa LTO, ay mag-uutos o maglalabas naman ng kautusan ang ahensya at sasabihan nila ang dealer na mag-issue ng authority o permit to drive o permit to travel. Okay? So kapag may permit to travel tayo, dapat ito ay alam ng LTO, hindi ito basta-basta ibibigay sa atin ng dealer kung wala silang pagkukulang. Okay? Ngayon, kung sakali man na tayo ay nahuli o na-apprehend ng kinauukulan, dahil syempre, choose the lesser evil, ika nga. Ayaw natin na tayo yung magmulta, ayaw natin na tayo yung mapahamak, 'di ba? Wala tayong choice kundi magreklamo sa Department of Trade and Industry. Okay. So dahil ito ay paglabag sa Consumers Act, ibig sabihin binili natin ang sasakyan and therefore papakinabangan natin ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi ito mapakinabangan at hindi natin ito magagamit sa loob ng tamang panahon na ibinigay ng LTO na 7 days, maaari tayong magreklamo sa DTI. Ito ay paglabag sa Consumers Act. Okay, so maaaring mag-file ng complaint sa DTI online. At ang gagawin ng DTI, magpapadala sila ng invitation for mediation o pag-uusapan tayong dalawa, ang buyer at ang dealer o seller. Okay? Hihingi ng paliwanag ang DTI kung bakit walang na-isyong ORCR sa bagong owners ng sasakyan. Ito ay ang tinatawag na show cause order o tinatawag na notice to explain. Okay, kung mapatunayan na may pagkukulang sa parte ng dealer, sila po ay mayroong karampatang penalty na matatanggap mula sa DTI. Okay, so yun po ay napakahalaga na napaka-importanteng malaman natin bilang mga buyer o owner ng sasakyan. Okay, so dahil halimbawa naman mayroon tayong bagong sasakyan, okay, at wala pang ORCR, maaari tayong humingi sa dealer natin o sa seller natin ng transmittal records o transmittal slip. Ano po bang ibig sabihin ng transmittal slip o transmittal record? Ito ay patunay na
na isumiti na nila, na isubmit na nila, na ipasa na nila sa LTO ang ating mga dokumento. At hindi lamang nakapag-reply ang LTO, hindi lamang sila nakapag-issue ng ORCR dahil maaaring mayroong problema ang system nila. So dahil dyan, ay pwede naman yung travel permit. Sa mga dealers po ng mga motor vehicles, meron po tayong in-issue na regulation na within 7 to 11 days, dapat po narehistro na po nila ang sasakyan na binili po sa kanila at ma-release po ang plaka. Sa mga dealers naman po ng mga motorcycle, binibigyan po namin sila ng 5 working days para po marehistro ang sasakyan, para po marehistro ang motor at para marehistro po yung motor po nila. Yun po. Kapag lumagpas po tayo sa 7 days, automatic po mayroong 50% na penalty po yan sa MBUC. Then, pag may complaint po from the buyer, ay sinusyokos po natin yan at nag-issue po tayo ng resolution. And then, the first offense po niyan for motorcycle is 20,000. Binigyang diin tugaden ang mga pagkaantala sa pagproseso ng mga dealer ay maring magkaroon ng epekto sa publiko at maging sa mismong ahensya, kung kaya't dapat nasusunod ang mga batas at regulasyon na itinakda. Kabilang na dito ang pagpaparehistro hanggang sa pag-i-issue ng Certificate of Registration at Official Receipt OR kabilang ng paglabas ng mga plaka. As of January 1, 2023, umabot na sa 13.9 milyon ng mga pribadong sasakyan ang nakarehistro na sa LTO. 10.9 milyon dito ay rehistrado na sa ilalim ng Land Transportation Management System o LTMS, kung kaya't maaari nilang gamitin ang naturang online portal para sa pag-renew ng rehistro ng kanilang mga sasakyan.